Magandang umaga, ngayong araw na to ay ang araw ng camping namin magkakaibigan dahil 3 araw kaming holiday ngayon dito sa Hong Kong. Habang inaantay ko si mami na dumating ay tinawagan ko muna ang asawa ko. Makalipas naman ang ilang minuto ay dumating din si mami at nagdiretso na kami ng lakad papunta naman sa Diamond Hill Station kung saan namin imimit si Precious at tsaka si Ate Nikki. Susunod na lang si Itay at tsaka si Jem at Maymay dahil kailangan muna namin mauna sa place kung saan kami magka-camping para naman makakuha kami ng magandang spot at magandang pwesto na pagtatayuan namin ng mga dala naming tent. Nakasakay na kami ng bus at kami na ang mauunang pumunta sa Saikung. Sa Saikung nga pala kami tatambay ngayong maghapon na to at bukas. Meron pong magiging guide papunta dito sa pagkakampingan namin. Kaya hanapin nyo lang po si Tad's Relos page at siya na po ang bahalang magpakita sa inyo ng guide papunta po sa pagkakampingan namin. On the way kami papunta sa Saikung nang makita namin itong aksidenteng nangyari. Kaya pala nagtataka kami kung bakit ilang beses kami nagpaikot-ikot bago kami makapasok at makalagpas sa maikling traffic. Saglit naman ay naging smooth na ang biyahe namin papunta sa Saikung. Makalipas naman ang ilang minuto ay nakarating din kami dito sa Saikung. Pagdating nga namin dito sa taas ay medyo nahirapan kami sa paghahanap ng pagpupwestohan dahil medyo puno na at medyo alanganin sa pagtatayuan ng tent. Medyo natagalan din ang pagdedesisyon ni Mami at saka ni Ate Nikki ng pagpupwestohan namin. Sinisigurado lang nila na magiging komportable kami sa pagpupwestohan at pagtatayuan ng magiging tent namin. Nang mabuo naman ang desisyon ni Mami at ni Ate Nikki na dito na kami mag-stay kung saan kami nakatayo, ay nagsimula naman si Precious na i-assemble yung iba naming gamit. At kami naman ay nagtulong-tulungan din para ibasta na yung aming mga kakainin at iba pang gamit na kakailanganin. Noong matapos naman naming asikasuhin lahat ng aming kailangan, ay umupo muna kami para antayin yung iba pa naming mga kasama. Sabay na rin kaming nagkaping 4. Makalipas naman ang ilang minuto ay nag-message na si Itay kay Inay para ipaalam na malapit na sila at nagpapasundo sa amin dahil mabibigat nga ang kanilang mga dala-dala. Pagkadating naman ni Itay, ni Maymay at ni Jem ay pinag-usapan na nila kung saan itatayo yung 2 tent na dala-dala. By the way, hindi nga po pala ako dito matutulog at si Precious dahil parehas kami na hindi pinayagan ng aming mga amo. Kaya ang mangyayari ay babalik na lang kami kinabukasan ng sobrang aga. At dahil nga alas 11 na ng mga oras na to at lahat kami ay hindi pa kumakain ng almusal, nagsimula na kaming magluto ng paunti-unti para naman sabay-sabay na kaming makakain
ng tanghalian. Habang ang iba naman ay nag-aasikaso pa ng mga iba naming gagamitin gaya ng pagkakabit ng tarp, pag-assemble ng upuan at pag-iihaw ng iba pa naming kakainin. At syempre makatapos namin kumain ay nagpahinga kami at nagkwentuhan muna. Gaya nga po ng nababanggit ko sa mga una kong vlog, lahat po ng pinupuntahan namin tuwing holiday ay first time ko lang na napupuntahan. Kaya naman, sinabihan kami ni Itay na bumaba dito banda sa dagat para makita namin kung gaano kaganda itong lugar. Yung nakikita nyo nga po palang matulis na bundok na yan na parang bulkan, iyan nga po pala yung inakyat naming Sharp Peak. Makalipas nga namin maglibot-libot sa baba, bumalik na kami sa pinagpupwestuhan namin para naman magbasta na sa aming kakainin para sa hapunan. Kailangan na namin kumain ng sabay-sabay sa hapunan dahil uuwi na kami maya-mayan dalawa ni Precious.
Wala nang bus. Bakit? Wala na. Hindi na kayo pauwiin. No. Terminate ako ba? Eto nga at malungkot kaming dalawa ni Precious dahil hindi namin may experience yung pakiramdam na dito matutulog sa labas. Maaga kaming gumising ni Precious para magkita sa Diamond Hill para magkasama at sabay na kaming pupunta dun sa campsite habang iniintay kami ng aming mga kasama. Andito na kami, kararating lang namin. Second day. Pagdating namin ni Precious, inasar ko muna yung mga kasama ko at makalipas naman ng ilang minuto ay nagsimula na kaming magluto ng tanghalian namin. Mga kaganapan habang nagluluto kami ng tanghalian. At syempre, makatapos naman ang 2 araw na pag-enjoy, panahon na para magligpit at umuwi naman sa kanya-kanya ng mga amo.